Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Nako, ang pinaka-aabangan ng lahat, Martin Romualdez nagpakita na dito sa video na to. Pag-usapan ho natin ang pagpunta nitong si Tamba dyan sa ICI at ang interview nitong si Tuta Soto. Nako, mag-amo nandito sa video natin na to. Itong si Tuta Soto dito kay Manong Ted, papasadahan din ho natin ng mabilisan. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho kagad tayo dito sa pagtungo nitong si Romualdez dyan sa ICI kaninang umaga. Panoorin ho natin mga kababayan. Salamat ako sa ICI sa invitation. Naku, papasalamat sa ICI. I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. White boy! White boy! We're talking of you, white boy! Pambihira. Palakpakan natin si Tamba. Anak ng Petra Garapata. Ang tapang pala ni Tamba. Ibibigay daw niya ang kanyang knowledge sa budget process. Hindi naman yun ang itatanong sa'yo eh. Itatanong nila kung gaano katotoo yung pagdadala daw ng pera dyan sa McKinley Street sa Forbes Park. Itong si Master Sergeant Orly Gutaya siya, pambihira. Ito talaga si Tamba. Anong budget? Hindi budget process. Alam na namin. Kung gusto nyo magbigay ng kaliwanagan dyan sa budget process na yan, ilabas nyo ang report ng small committee. Tapos usapan. Naku. Mas okay yan kung isa sa publiko ng ICI ang pagtatanong nila dito kay Romualdez, di ba? Pero kung sila lang, baka kumain lang sila ng palabok dyan tapos nagkwentuhan. Malay ba natin na kinumusta lang nitong mga taga-ICI yung mga di umanong chicks na nagpupunta dyan sa House of Representatives noong speaker pa yung si Martin Romualdez. Hindi ko sinasabing kay Martin Romualdez yung chicks. Kayo mga green-minded kasi kayo eh. Di ba? Hindi ko sinasabing mga chicks ni Martin Romualdez yan. Ang sinasabi natin dito, baka nagkumustahan lang. Kong, kumusta na? Meron ka ba remowabag? Puno pa ba? Di ba? Baka ganun. Hindi. Baka hindi pa natanggal yung laman ng mga maleta pagkatapos nung huling travel nila. Yan lang naman yun. Wala tayong ibig sabihin dito. Di ba? Kong, kumusta na? Di ba? Madali naman kami kausap dito sa ICI eh. Hindi natin, alam nyo ba pinag-uusapan? Diba? Naka-televise ba yan na parang yung na oral argument dyan sa Korte Suprema? Hindi. Mas sensitibong mga pinag-uusapan yang sa oral argument o yang sa ICI na yan. Itong sa ICI na to talagang interest sa sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan dito pero hindi nila isinasa publiko dahil nga nagkukwentuhan lang sila, kinukumusta yung mga chicks na umaakyat dyan sa House of Representatives nung congressman pa. Yung mga di umanong chicks, sorry. Yung mga di umanong chicks na umaakyat dyan sa House of Representatives nung speaker pa, itong si Martin Romualdez. Nabalitaan lang naman natin yun eh. Diba? Ang dami daw mga magagandang chika bebots. Rumarampa dyan sa House of Representatives. Di umano nung speaker pa yung si Martin Romualdez. So, ba't di mo ginamit yung helicopter mo? Dapat ginamit mo yung helicopter mo eh. Binili-bili mo, hindi mo gagamitin. Ano yan? Pagka binili mo gamit, gamitin mo. Ano yan? Scripted yan. Mamaya ka.
Si Manong naman masyado excited. Mamaya ka na, Manong. Oh. Good morning, sir. Ba't kayo na kayo nagpakita, sir? Magandang umaga. Yes, sir. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitation. Tama na. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to... Anak ng Petrang Garamata, anong ginagawa mo dyan? Kung isi-share mo lang pala yung knowledge mo dyan sa dyan sa budget process, hindi yun ang tatanong sa'yo. Tinuturo ka ng mga testigo. Nang dinadalan ka daw nila ng mali-maliit ang pera. Di umano. At sinasabi yan ng mga mga testigo, yung mga witness. Oh, yun ang sagutin mo. Huwag mo kang budget process. Anak ng tawa ng Just Grace Pro. Sasabihin niya sa amin kung ano nangyari dyan sa Diyan sa ano na yan, yung vice cam na yan, di ba? Okay na yan. Talaga, oo. Problema yun. Help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation. Namamadali na, tama, may lakad ata papunta Spain. To speed up daw the resolution ng itong kaso na to. Baka magmamadali, gusto na magpunta ng Spain. Tingnan, Brad, kung sakali lumipad ka, wala naman kayong magagawa. Anak ng tao ka, meron ka sariling helicopter, di ba? Hindi, baka, kung wala man siyang helicopter, kasi may napabalita di ba? May marami daw mga, mga sasakyang paghimpapawid. Kung sakali man, Brad, pwede mo naman hiramin yung sa best friend mong si Elizalde ko. Marami din siya nun. So yung si Representative ko, sir, what do you want him to do? Diba, imbis na sabihin niya, Congressman Saldi ko, para matapos na to, umuwi ka na ng Pilipinas. Hindi niyo maririnig yun kay Martin Romualdez. Yan yung senaryong hinihintay ng mama na to sa 2028, yung tipong pagkakagulo niya ng mga Pilipino. Sir, ano hong masasabi niyo kayo na hong number 1 na presidential candidate? Kaso iba pinagpapaliwanag siya sa korupsyon. Anak na pekta ka. Di ba? Yung pihit ng tadhana, iba ho talaga Yan ang senaryo hinahanap niya sa 2028 na pagkakagulo niya ng media. Sir, number 1 na ho kayo sa sa survey. Kayo na ho nakikita magiging susunod na presidente. Kaso iba Pinaliligiran siya ng mga media. Tinatanong siya about sa corruption. Jackpot, no, Brad? Pero in fairness parang nangayayat ka ng konti. Kasi nung huling kita ko sa'yo, lagi ng bituka mo Waiting area. Kaso ang problema, hindi naman televised di ba? O kaya kung ano mang pag-uusapan dyan, kung kukumustahin man yung mga di umanong umaakit na chicks dyan sa House of Representatives, mag-makeup sila dun sa mga opisina dun, ano ba? Ano problema umaakit yung mga chicks? Di ba? Walang problema yun. Paano ba kung kukumustahin nila ito si Leila de Lima, may make-upan nila si Leila, di ba? Ay, wala pala si Leila. Diba, pupunta nila si Franz doon, may make-upan nila, di ba? Wala nang problema yun. Masyado ko yung mga green minded. Ito, rekta. Panoorin natin, isa ito sa mga tagpo doon sa nangyaring rally noong linggo. Mga good news, AFP active and retired general nag-meeting. Ito, pakinggan natin ano kayang pinag-meetingan. Napakagandang balita mo yan. Nag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Pinilang ko. Sa 25 to 30 active generals from J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff, J1. Kompleto sila. Ganun tayong nakipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Remy Pukis, General Felizardo Simoy, General Karen Kita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Benito Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Mitran, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. At ng problema ng bansa, maliit o malaki, nabi ni General Romy Pukis sa buong armed forces.
Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kiko. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Emilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Letran. Sinabi ko po ganito, pakinggan yung mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang bayan sa legislative branch, both upper and lower. Sa kanila, sinimot na nila ang kaban ng bayan. Problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary na babayaran. Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat. Pero ang iba sa ating ang process, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Tama! Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, pag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarabas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Yun, palakpakan natin ang mga retired at saka yung mga acting AFP personnel na ika nga naninindigan na ngayong mga panahon na to kailangan na talagang ayusin itong bulok na sistema na nangyayari sa ating bansa na to. Meron po tayong napanood na interview, ibang klase kay DJ Chat dito kay ano pangalan no, Sam YG. Tama naman yung sinabi ni Sam doon eh. 'Di ba? Ang ngayong mga panahon na to binabahaho tayo hindi lang ng tubig, 'di ba? Pati korupsyon. 'Di ba? Real talk. Tapos yung batas na dapat pumuprotekta sa atin dito sa korupsyon na to, ang pinoprotektahan yung mga nangurakot. Mamaya panuorin natin, hanapin lang natin, biglang nawala Rekta na tayo dito kay Escalera, dito kay School Bukol, dito kay One Ball. Habang nandiyan si One Ball, gusto ko nakikita ko si Tambay para talaga solido, talagang nakikita itong mag-amo na to. Tuloy natin, game. Umaga po sa inyo lahat. Good morning po, Tito Sen. SP, unahin na po natin ito. Ang sabi niyo po, kapag dating nitong approved version galing sa Kamara nitong 2026 budget natin, hindi niyo po papayagan yung pong unprogrammed appropriations. Tama po ba ito? Yes. Nako. Oo. Alam namin, nakahanda na kami doon. Sabi, nag-uusapan namin nila Senator Sherwin Gatchalian, Senator Lacson. Yung grupo namin, yung majority, hindi ko masyado nakakausap ang minority tungkol dyan. Pero I'm sure they will be supporting the move of the majority pagdating dyan sa budget. Oo. So, Kahit tayo naman dito, ikaw naman, ito talagang mahilig talaga sa optics to ang dating niya ng Senado, ayaw ng ang program appropriation sa pamumuno ni Soto, natanggal ang program appropriation. 2023 pa lang sinasabi na ng sambayan ng Pilipino, ayaw ng sambayan ng Pilipino ng program appropriation na yan. Galit na si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman Ungab. Lahat na lang nagsasabi na wag ngayon dahil kayo sa Senado majority, kayo kokontrahin nyo, kayo magiging bida, ganon. Kahit na meron dalawang individual na nagpunta sa Korte Suprema para kontrahin, para questionin ang 2025 budget dahil sa sandamukal na ang program appropriation. Ganon, kayo magiging bida. Kayo lang ang banal, kayo lang ang nakakita ng problema. Walang yan. Ibang klase ka talaga, Escalera. So kayo po ay pabor dito sa sinasabi ng opposition bloc sa Kamara na ito pong unprogrammed appropriations na malaki pa rin for 2026, standby pork pa rin ang ilan nating mambabatas. Oo, alisin natin yun. Hindi, as far as we're concerned, kami last touch gab na ngayon yan, if the general appropriate. Sabi mo ako bida, akong papakilala ko sarili ko akong nagtanggal. Pero noong ang sambayan ng Pilipino ang nananawagan na tanggalin yung mga program appropriation sa tatlong nakalipas na budget, 23, 24, tsaka 25. Nasaan ka? Anak ng toko, nandun ka sa mansyon mo, nagkukuya-kuya-kuy ng paa. Diba? Sino nagsasalita sa kalsada? Sino nagsasalita sa social media? Vic Rodriguez at itong si Congressman Ungab. Mga Duterte aligned personalities. Sinasabi nila masama ang program appropriation. Ikaw nasan ka nun? Ang kapal ng mukha mo, Soto, para sabihin mo ngayon natatanggalin mo yan, ayoko yan. Nasaan ka nung 23, 24, 25 budget deliberation? Nasaan ka nung binubulat-lat ng mga Duterte aligned personalities o yung mga Duterte Senator, Duterte
Duterte lawyers na sinasabi nila napakaraming problema nitong 2025 budget 23-24 dahil napakaraming ang program appropriation. Saan kinuha ang akap na yan? Ang pinamigay nyo pa nga nung panahon ng kampanya, isa ka pa nga sa mga na o sige, hindi kayo namigay nun. O yung mga ayudang ipinamigay nyo sa bawat karaban nyo, sa bawat rally nyo, saan galing? Ang program appropriation. Huwag na tayong magloko dito, di ba? Hindi, kasi sinasabay ho nila mga kababayan yung pamimigay ng ayuda ng DPWH. Sabihin nyo, sige, sino galing si PH Update? Walang ayudang napamigay, iisa-isahin ko yung mga rally nila, ng mga walang yan. Para marami magpunta mga tao, namimigay sila ng ayuda na galing dyan sa DPWH. Anak ng tokwa, bottomless ba ang budget ng DPWH? Sorry, nasanay tayo. DSWD, puro kasi mga DS eh. DP, DS, puro DDD. Kaya yun, di ba, puro nakawan. Lang yan. Di ba? Nung pag-rally nyo, meron namimigay ng ayuda-ayuda. Saan ang galing yun? Ang program appropriation. For sure. Tuloy natin. Patience bill na yan, tapos na sila banal, yesterday. Tatransmit nila sa amin yan, nagpiprinting lang sila. Tatransmit sa amin yan by November 10. Pero ahead of that, alam na namin, meron na kaming kopya eh. Pero itong pinaka-version na pinasa nila, officially, makakakuha na rin kami ng kopya agad yan. Pero officially, November 10 namin supposed to be tatanggapin. From the house. Kapal na mukha doon naman, umpisa na namin yung mga paglalagay ng aming mga nakikitang dapat ikalawin. Like for example, gusto namin ang CHED at saka yung DepEd dagdagan kung sakaling hindi pa nila nadadagdagan. Kung mga konti-konti na lang siguro ang gagalawin doon, ang importante kasi doon hindi naman namin magagalaw yung personal services at saka debt servicing, which amounts to about 65-70% of the entire 6.7 trillion So, pinagtatalunan lang doon yung mga 25% or 30% of the budget. Ngayon, yung unprogrammed, sa amin, talagang nasabi na namin yon. Hindi kami papayagan yung unprogrammed funds. Ang gagawin, siguro, kung meron... So, ngayon, masama ng unprogrammed funds. Dahil Senate President ka, dahil under parang ang budget process, under parang Senado, House of Representatives, ngayon hindi mo napapayagan. Pero nung panahon na kung talagang mahal mo sa bayan ng Pilipino, Soto, noon pa lang 23, 24, 25, noong ginamit yang ang program appropriation na yan, kung saan pinaghuhugot nila yung pang-akap nila, pang-ayuda nila, di ba? Dapat noon parang nagsalita ka. Kaya kayo sinasabihan na ang pa-plastic nyo sa mga galawan nyo na yan Walang niya kayo, silang iniwan doon para most probably based on the last talk that I had with Speaker Boji ay yung mga para sa assistance for crisis at saka yung medical assistance, yun yung mga iiwan nila doon. So kami naman ang thinking namin doon pa rin manggagaling ang nakawan diyan sa mga mga assistance sa mga may crisis. Anak ng tokwa. Yan ang pinanggagalingan ng ay wala nang impre. Wala nang DPWH yan balik DSWD tayo. Di ba? Yung mga yon, pwedeng ilagay doon sa institution itself. Para kung sakasakali man, naging institutional amendment. So like for example, yung MAIP, ilagay natin sa DOH. Diba? Yung assistance to crisis, ilagay sa DSWD. Yung mga ganon nakikita namin. Para yung unprogram, maiwan yung para lang sa debt servicing. Oo. Yung binabanggit nyo po na sa huling usapan ninyo kay Speaker Boji D, yung mga AIX ang tanging baka ibalik na lang o ilipat sa DPWH. SP, tinututunan sa kanila, iiwan nila sa program yun. Nasa program. Oo. Pero kayo, ang gusto... Ewan ko kung anong pinasa nila kagabi. Pero yes, yun ang pagkakaalam ko. Pero kayo po, kung dumating na sa inyo dyan sa Senado, ang gusto ninyong gawin, ilagay na natin yan mismo sa DPWH. Kaya lang, SP... Hindi DPWH. Sorry, sa DSWD. Pasensya na po sa DSWD. Ito pong AIX na... DepEd. Kung saan may mga pangangailangan. Yung AIX na yan na binabanggit nyo na yung 255 billion pesos na tinanggal from DPWH Fund, SP, tinututulan din yan ng ilang mga grupo. Ang tawag nila dyan patronage politics.
Ano pong tugon nyo doon? Ano ginawa nila sa 255? Yun Hindi, nga. ang pagkakalam ko, sa kwento sa amin, hindi ko pa nakikita, pero yun nga, yun yung ilalagay dapat for the AX, MAIP, yung gano'n nata pang intindi ko. Hindi nila papayagang, definitely zero flood control. Yes po. Oo. Hindi ko alam kung we will have to see it as soon as we receive it. Oh, pero do you agree doon sa sinasabi nga po ng ilang mga civil society orgs natin na inalis nga po yung 255 billion peso flood control fund pero ililipat naman po doon sa mga pondo na ang makikinabang po ay pagpapabango ng pangalan ng mga politiko? Hindi kami papayag. Medyo mahigpit kami ngayon doon sa usapin na individual amendments eh. Mahigpit. Nakinabang ka dyan sa mga pondo na yun ng panahon ng kampanya eh. Hindi kami papayag. Hindi ka papayag. Kasi nanalo ka na. Oh, yung sinasabi ko. Ganyan ka walang prinsipyo. Ganyan ka walang paninindigan niyang si Soto. Hindi ko sinasabing namimigay si Soto ng ayuda nung panahon ng kampanya. Kaso kinakasangkapan ng kanilang kampanya, ng kabuuan ng alyansa, yung mga ayuda na yan para marami silang mapapunta sa ating mga kababayan pag kami rally sila. Ang kapal na mukha ng Toka, akala mo sinong santo. Napakabanal mo, Soto, ibang klase, oo. Pinag-uusapan pa nga namin kung paano namin papayagan yung individual amendments. Uupuan pa namin yan ng buong Senado, hindi lang ang majority. Parang ang initial na gusto nga ni Senator Sherwin doon sa huling meeting namin was walang individual amendments, puro institutional. Yan muna gusto niya. Sabi niya talagang mag-reset tayo. Siyempre ako chairman ko ng finance yan, so supportahan ko yan whatever his decision is. Kasi yun ang call of the times para makita ng mga kababayan natin. But whatever it is, basta lahat ng gagawin namin doon makikita ng taong bayan. We will make sure that everything's in live streaming. Sinasabi niyo po kanina, nakausap niyo na mismo si Senator Sherwin Gatchalian tungkol po dito. Meron na ba kayong parang napag-uusapan talaga kung paano tatanggalin itong mga unprogrammed funds? And SP, since nabanggit niyo na nga rin po yung tungkol po dun sa hindi kayo papayag na kung sakali mang alisin yung sa flood control, palipat lang dito sa mga patronage politics na programa ng gobyerno, possible din po ba? Paano? Aalisin na rin yung pondo ng MAIF? Diretso na tayo sa mga DOH, ilalagay namin hospitals? doon sa ilalagay na namin doon sa DOH. For example, yung MAIF, lalagay na namin sa DOH. Yung kung magkano yung dapat para doon. Yung AX, ganun din. Sa disaster, so crisis, siguro malamang DSWD. Teka. Meron nawawala ha. Di ko naririnig yung AKAP. Ba't wala yung AKAP? Yung Kapos ang Kita program. Diba? Dapat may AKAP dyan. Huwag niyong kalimutan yung AKAP ha. Kasi ngayon ang MAIF po. Plano namin isa pa. Dahil nga may mga kakatin tayo at ayaw nating mangyari, no? Baka sakali kung seswertehin tayo at magagawa namin yung gusto namin talaga. Yung budget ngayon, ito lang ang gobyerno na magiging minus. Hindi namin ipapasa ito na 6.7 trillion o 6.8 trillion. Baka maibaba namin kung marami kami kakatin na mga hindi dapat. Ayun ang plano namin. But, hopefully we will do that. Ngayon, kung sakasakali man, sa nakikita ko dito sa iba't ibang mga departamento, DepEd, DA, mga Department of Agriculture, sa nakikita ko, ang pagtatalunan lang namin talaga sa BICAM, yung ang program na iiwan at aalisin namin. Opo. Sandali lang. Tito Sen, nabanggit nyo, unprogrammed for debt servicing. Can you explain for that? Hindi. Walang debt servicing, automatic na kasama doon sa yun eh. Kasama doon sa main budget.
Hindi na namin ginagalaw yun. Hindi na pinag-uusapan yun. Oh, sige, so klaro po, as in kung kayo talaga ang magdedesisyon dito, totally po zero for unprogrammed appropriations. Yes, sir. Yun ang plano ng Senado. Okay. Paano po yung laging kinakatwiran nitong si Swansing? Paano naman yung ating obligasyon sa mga foreign assisted projects? O, hindi. Anak ng Petrang Garapata. Manong ako, ito si Swansing, isa ho siyang innocenteng ali. No, yung pagiging utusan niya, yung pagiging sunod-sunuran niya sa Malacanang, dapat si dito Malacanang. Kung ano man ang lumalabas sa bunganga nitong si Swansing, kasalanan ho yun ng Malacanang. Yan ang gustong mangyari nitong si Sandro Marcos. Utusan lang ho, palamuti lang dyan si Mika Swansing. Ano to? Wala kwenta yan.